Sa loob ng isang lumang cottage, ilang metro mula sa kanilang bahay, hindi mapakali si Madison. Kanina pa siya balisa at paikot-ikot sa paglalakad. Ano ba tong ginagawa mo, Madison? Bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ng sugatan at nanghihinang lalaki na nakahiga at natutulog. Naalala niya kung paano niya natagpuan ng estranghero sa kakahuyan habang naglalakad siya pa uwi kanina. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isipan niya ng tulungan nito. What if tumawag ako ng pulis? Pero paano kung pagbintangan ako sa nangyari? Krimen ba itong ginagawa ko? Diyos ko Lord, anong gagawin ko? Patuloy na nagtatalo ang kanyang isipan. Pinagmasdan niya ng mabuti ang mukha ng estranghero. Sino ka ba talaga? Ano bang nangyari sa'yo? Napahagat na lamang siya ng labi. Litong-lito kung ano ang susunod niyang gagawing hakbang. Hanggang sa mapadpad ang paningin niya sa backpack na pag-aari ng estranghero. Walang pagdadalawang isip niya itong hinalungkat. Iilang mga damit, dokumento at isang ID ang nakita niya. Carl Silvano? Nagtaka siya, naliban doon wala na itong halos laman. Sino ka? Sino ka ba, Carl? Bakit ka napadpad dito? Matagal siyang napaisip. Tumalikod siya at kinagatan daliri. Maya-maya, napalingon si Madison nang marinig ang malalim na boses na nagtanong sa kanya. Sino ka? Nasaan ako? Nagising na ang lalaki. Nakaupo ito at kita sa mata nito ang pagkabahala at pag-aalala. Saglit na natigilan ng dalaga at nagsalita. Ako si Madison at nasa Isla Paraiso ka. Ano? Paano ako napunta dito? Muling tanong ng lalaki. Aba malay ko sa'yo. Saka ako dapat yung nagtatanong. Sino ka at paano ka napunta dito? Nakakunot ang noong tanong ni Madison. Malalim na nag-isip ang lalaki at bumuntong hininga. Di ko alam. Wala akong maalala. Ano? Ano ka, nagka-amnesia? Gulat na saad ng dalaga. Nakita niya hindi nagbibiro ang estranghero. OMG! Wala ka talaga maalala? Nang mga sandaling yon, napahawak na lamang sa noo si Madison. Nasa harap niya ang lalaki, na ngayon pa lamang niya nakikita sa buong buhay niya. Nanghihina, sugatan, at ang pinakamalala, wala itong maalala sa pagkatao nito. May nambugbog ba sa'yo? Nauntog ba yung ulo mo? Muli niyang tanong. Di ko nga matandaan. Di ko nga maalala kahit sarili kong pangalan. Sagot ng lalaki habang nakayuko at nakahawak sa ulo nito. Halata na frustrated na ito. Na may maalala kahit konti. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Mag-relax ka muna. Suhestyon ni Madison bago iabot sa lalaki ang ID nito. Base dito, pangalan mo Carl Silvano. Nagtataka namang inusisan ng lalaki ang ID. Pero, alam mo kung paano natin masasagot to? Pumunta tayo sa barangay. Sigurado matutulungan ka nila. Wika ng dalaga. Ngunit nang akpa na siyang aalis, pinigilan siya ng lalaki. No, di ka pwede magsumbong sa barangay. At bakit naman? Nagtatakang tanong ni Madison. Nakita mo na sugatan ako. Ibig sabihin lang nito, may nagtangka sa buhay ko. Paano kung nandito lang sila? Kaya kailangan itago mo ako. Saad ng lalaki. Ano? Nasisiraan ka na ba? Hindi nga kita kilala? Malay ko ba kung masamang tao ka at pinaghahanap ng batas? Kung masamang tao ako, edi sana sinaktan na kita. Yan ang wag mong susubukan. Kaagad dinampot ni Madison na isang pamalo sa tabi niya. Huminga naman ng malalim ang lalaki bago nagsalita. Hindi ko alam kung sino ako. Pero alam ko na hindi ako masamang tao, miss. Natatakot ako na baka mahanap ako ng mga gumawa nito sa akin kapag nagsumbong ka. So ano gusto mong gawin ko? Alangan na maitago kita dito habang buhay. Kahit hanggang sa gumaling at lumakas na ako. Nakita ni Madison ang maamong mukha na estranghero. Pasensya na pero hindi pwede ang sinasabi mo. Magpapatuloy pa sana siya nang isang tinig ang narinig nila. Ate Maddie? Nagulat si Madison nang makita ang kanyang nakababatang kapatid. Maya,
Kanina ka pa ba nandito? Napakrus naman ang braso ng dalagita. Ba't may kasama ka lalaki dito, ate? Boyfriend mo ba siya? Hindi, Maya. Hindi ko siya boyfriend. Mariing tanggi ni Madison. Nagdududa naman siyang tinignan ng kapatid. Ano kaya sasabihin ng mga kapitbahay at ni Lolo kapag nalaman to? Huwag mo susubukan, Maya. Ako na nagsasabi sa'yo. Pilyong umiti ang kapatid niya bago sumigaw. Lolo! Agad niyang tinakpan ang bibig nito at hinila papasok sa kubo. Huwag kang maingay! Magpapaliwanag ako! Pakiusap niya. Sa mataas na boses. At doon niya pinaliwanag dito ang lahat ng nangyari. Wow! Totoo pala yung nawawala ng mga alaala? Akala ko sa drama lang yun eh. So ano pa pakiramdam, Kuya Carl? Namamanghang tanong ni Maya sa lalaki. Pwede ba? Huwag mo muna siyang tanungin. Nakita mo na nga yung sitwasyon niya, di ba? Oo na. Pero sa tingin mo ba maniniwala nito sina Lolo? Kaya nga please huwag mo sabihin sa kanila. Nakita niya ang pagdadalawang isip sa mukha ng kapatid. Alam ko na yan. Sige na ako nang gagawa ng mga gawaing bahay mo. Yun naman pala eh. E di safe sa akin ang sikreto mo, ate. Nakangiting saad nito. Ibig bang sabihin nito, payag ka na itago ako dito? Kasi kung malaman nila. Nakangiting tanong ng lalaki sa kanya. Oo na, manahimik ta kayong dalawa. Napailing na lang si Madison. Hindi niya alam kung ba't pinasok niya ang sarili sa ganitong klaseng sitwasyon. Nangako naman ng lalaki na aalis din sa oras na manumbalik ang lakas nito. Nandito na yung pagkain mo, buti hindi napapansin ni Lolo. Nilapag niya ang dalang pagkain sa mesa. Oh, saan galing itong saging? Kumuha kami ni Maya kanina. Huwag kang mag-alala, walang nakakita sa amin. Ayos. 2 araw pa lang mukhang babalik na agad ang lakas mo. Ibig sabihin, pwede ka nang umalis. Nakangiting wika ng dalaga. Bahagya namang umiti ang binata bago ito nagubad ng damit. Hoy, ano sa tingin mo ginagawa mo? Gulat na tanong ni Madison bago napatakip ng mga mata. Magpapalit ng damit? Eh di sana hinintay mo muna ako makaalis, di ba? Nakakainis ka talaga. Palabas na sana siya ng pintuan nang isang tarantula ang lumukso sa kanyang harapan. Dahilan upang mapasigaw siya sa takot. Dala ng pagkataranta natapilok siya at sumubsob kay Carl na nasa likod niya. Ano ba yun? Nagtatakang tanong ng lalaki. Hindi nakasagot o nakaimik ang dalaga. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at di malaman kung paano tatayo. Ano nangyayari dito? Lolo? Agad na patayo si Madison na makita sa pintuan ng kanyang lolo na halatang galit na galit sa nakita. Lo, magpapaliwanag ho ako. Ano ipapaliwanag mo? Kung bakit ka nakaibabaw sa kandungan ng lalaking ito? Mali po yung iniisip niyo. Ako pa ngayon ang mali. At ikaw, sino kang walang yang lalaki ka at paano mo ito nagawa sa apo ko? Nanginginig sa galit na wika ng kanyang lolo. Bago nito hinugot ang bolo sa tagiliran at sinugod si Carl. Wala po akong ginagawang masama sa apo niyo. Huwag ka nang magpaliwanag. Nagsimula ng habulin ng taga ng matanda ang lalaki. Habang patuloy naman ang pagsigaw at pag-awat ni Madison. Ate! Nakita ni Madison ang pagdating ng kanyang kapatid at ng lola nila. Sobrang gumulo na ang mga pangyayari. At ang tanging nakapagpaawat lamang sa lolo nila ay ang lola nila. Lo! Maniwala naman ho kayo sa sinasabi ko. Pakiusap ni Madison. At sa tingin niyo maluloko niyo ako? Hindi niyo na ako binigyan ng kahihiyan. Ang sakit na po ng tuhod ko, Lolo. Sorry na po. Wika naman ni Maya. Magkakalahating oras na kasi silang tatlo na nakaluhod sa ibabaw ng asin. Yan ang napapala mo dahil kinukonsinti mo ang kalandian ng ate mo. At ikaw naman, anong klaseng lalaki ka? Hindi ka man lang marunong umakyat ng ligaw. Hindi mo na nirespeto ang apo ko. Lo, hindi naman po kasi siya nanliligaw. Sabi ko naman po, di ba 2 araw ko pa lang siya nakikilala? Katwiran ni Madison. At pumatol ka agad. Sa 2 araw mo pa lang na nakikilala yung lalaking yan? Hindi ka namin pinalaki ng ganito, Madison.
Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Na pinalaki ka namin kalad ka rin? No, hindi niyo po naiintindihan. Husto na! Hindi ko napakikinggan ang mga dahilan niyo. Dahil sa pamamahay na ito, hindi pwede ang gumawa ng makamundong gawain sa hindi niyo asawa. Kaya dahil sa ginawa niyo, kailangan niyo magpakasal sa lalong madaling panahon. Nagulat si Madison at Carl sa sinabi ng matanda. Napatakip naman ang kanyang bibig si Maya. Lo, hindi naman po pwede yun. Lolo, tulungan niyo naman ho ako. Pakiusap niya sa kanyang lola. Hindi ko gusto ang ginawa mo, Madison. Alam mo naman kung anong iisipin ng mga tao rito. Hindi ka na natuto. Gumaya ka pa talaga sa nanay mo. Dismayadong wika ng kanyang lola. Huwag niyo naman po ako ikumpara kay inay. Napapabuntong hininga na lamang ang dalaga. Hindi niya alam ang ikakatwiran pa. Nang biglang hawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Huwag po kayo mag-alala. Papakasalan ko po ang apo niyo. Nanlaki ang mga mata ni Madison sa narinig na sinabi ni Carl. Ano ba sinasabi mo? Nasisiraan ka na ba? Hindi naman siya pinansin ng lalaki. At muli itong nagsalita. Isa po akong lalaki na may respeto sa mga babae at sa nakatatanda. At may pananagutan sa mga kilos ko. Kaya kung yan ang gusto niyo, handa akong pakasalan ng apo niyo. Bitiwan mo muna ang apo ko nang didilim ang paningin ko, iho. Wika ng lolo niya at kaagad namang binitawan ni Carl ang kanyang kamay. Pero mabuti at may pananagutan ka. At subukan mo na nasaktan ang apo ko. Talagang hindi ka nasisikatan ng araw. Natulala si Madison sa mga nangyari. Pinilit niyang pinoproseso ang lahat. Samantala si Carl, na sumagot sa parusa nila, nakaluhod pa rin sa asin. 3 oras, na para bang wala lang ito dito. Sa loob ng ilang araw, walang ibang ginawa si Madison kundi pa kausapan ng kanyang mga lolo't lola na huwag ituloy ang kasal, habang patuloy ang panunumbat niya sa binata. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Hindi natin kilala ang isa't isa? Tapos pumayag ka? Ang dami mo pang litanya. Naiinis na niya. Nakita mo naman, hindi rin tayo pinaniwalaan ng lolo't lola mo. So pumapayag ka na lang na magpakasal sa akin, ganon? Oo, kaya magpahinga ka na. Marami pa pinapagawa lolo mo sa akin. Unti-unti nang napagod si Madison na makipagtalo. Isang araw nakita niya si Maya kasama ang ilang babae. Anong ginagawa ng mga babaeng yan dito, Maya? Ano pa nga ba? E di pinapanood nila si Kuya Carl. Ba't naman nila panonoorin si Carl? Nagtataka niyang tanong. Tinuro naman ng kapatid niya ang direksyon kung nasa ng lalaki. Tumutulong ito sa malawak nilang bukirin, habang walang suot na damit pang itaas. Kitang-kita ang malaki at maskulado nitong pangangatawan. Uy, Madison, saan mo naman napulot yung lalaking yan? Napakakisig at napakagwapo. Wika ng isang babae. Sumang-ayon naman ng iilan habang nagtitilian. Kung ganyan din boyfriend ko, diretso na talaga agad sa kasalan. Napailing na lamang siya sa narinig. Ngunit hindi niya maitatanggi na tama ang lahat ng sinasabi nila. Gwapo naman talaga siya. Malakas at masipag pa. Bulong niya sa sarili. Nakita niyang tumingin sa direksyon nila si Carl at kumuway pa ito. Lalong nagtilian ng mga babae sa paligid. Pinigilan niya ang sarili na huwag mapangiti sa ginawa nito. Nakakainis. Isip-isip niya. Kung ano naman ang kinatuwa ng kapwa niya dalaga sa barangay na yon, yun naman ang naging bulong-bulungan ng matatanda. Mabuti naman at pakakasalan siya. Kaya nga, kundi nagmana na sa ina. Nabuntis pero wala namang asawa. Ang mga usaping yon, ang pinaka-iniiwasan ng kanyang konserbatibong lolo at lola. Naroon pa rin ang pagtutol niya, ngunit alam niya na desidido na ang mga ito. Makalipas ang halos 1 buwan, formal nang naging mag-asawa sina Madison at Carl sa isang simpleng kasalang sibil. Nakatulong ito upang maiwasan ang mga chismis at maprotektahan ang reputasyon ng dalaga. Sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa, kapwa tahimik silang naupo sa higaan. Hindi nila alam kung anong sasabihin o kung anong gagawin. Sa wakas, binasag ni Carl ang nakakabinging katahimikan. Gusto mo bang magpahangin? Ang init kasi dito. Marahang tumango si Madison. Bilang tugon.
Naglalakad sila sa paligid ng kabukiran. Tahimik ang paligid at malamyos ang simoy ng hangin. Talagang porsigido ang lolo mo na makikasal tayo. Akalain mo yun, kulang ako sa mga dokumento pero nagawa niya ng paraan. Di naman kasi mahigpit dito, lalo na kapag kakilala. Mahinang wika ni Madison. Nagsisisi ka ba sa nangyari? Napatingin siya sa lalaki sa naging tanong nito. Ngayon pa ba ako magsisisi? Tapos na. Wala naman ako magagawa kapag nagdesisyon na sila. Yun lang ba talaga rason mo? O baka naman type mo rin kasi ako. Nagbibirong wika ni Carl. Tigas naman ang mukha mo. At doon pareho silang natawa. Pero gusto ko talaga magpasalamat sa iyo, Madison. Dahil pumayag ka pa kasalan ako. Yun lang kasi ang paraan para payagan ako ng lolo mo na manatili dito. At di ko naman alam kung saan ako pupunta. Sana mahanap din natin yung mga kasagutan sa tanong mo tungkol sa pagkatao mo. Pero alam mo, kaya na siguro ako pumayag kasi ayaw ko matulad sa nanay ko. Bakit? Ano ba nangyari sa nanay mo? Pag-uusisa ni Carl. Hindi siya sumunod kina lolo at lola. Sinuway niya sila, kaya nabuntis siya ng walang asawa. Pagkatapos, umalis siya dito. Di niya kinaya yung chismis ng mga tao. Iniwan niya kami, at sina lola ang nag-alaga sa amin, magmula noon. Kaya pala napakamasunurin niyo sa lolo at lola niyo, kasi sila nagpalaki sa inyo. Tumango naman si Madison. Bukod doon, maraming bagay pa siya naikwento. Mula sa kwento ng pamilya niya, plano sa negosyo nila sa farm, hanggang sa mga simpleng pangyayari sa buhay niya. Ang dami ko na naikwento. Siyempre ikaw wala ka naman makukwento kasi wala kang alaala. Talaga bang wala ka pa rin maalala hanggang ngayon? Tanong ni Madison. Wala eh. Pero alam mo, meron akong pakiramdam na tama lang na wala akong naalala. Pakiramdam ko hindi maganda ang buhay ko. Paano naman natin masasabi yan? Wala nga tayong records na nahanap tungkol sa'yo. Ayaw naman maniwala sa atin ni Lolo. Pakiramdam niya niloloko natin siya. Dahil ayaw lang natin magpakasal. Alam mo, baka talaga alien ka eh. Bahagyang natawa naman si Carl. Alam mo, tama na nga tungkol sa misteryoso kong buhay. Magkwento ka pa tungkol sa'yo, gusto ko makinig. At bakit? Halos isang buwan na kasi kitang kilala. Pero ngayon pa lang kita nakausap ng ganito. Ang higpit kasi ng lolo mo. Natatawang saan nito? Ang ibig ko sabihin, gusto kita mas makalala pa. Ang cringe mo naman? Sabay pa birong hampas niya sa braso ng lalaki. Nang bigla na lamang bumagsak ang isang prutas mula sa kalapit nilang puno. Muntik na itong tumama kay Madison. Ngunit mas mabilis ang kamay ni Carl. Agad niya itong nasalo sa ere. Bahagyang natawan na lamang si Madison sa gulat. Wow! Bilis ng reflexes mo ah. Naswertehan ko lang siguro. Wika naman ni Carl bago kinagat ang prutas. Halos buong gabi, wala silang ginawa kundi ang magkwentuhan. Hindi kaya'y subukan ni Carl na may maalala. Hindi pa rin maintindihan ni Madison kung paano at bakit siya pumayag na maikasal sa isang estrangherong lalaking tinulungan niya. Ngunit habang tumatagal, unti-unti nang nawala ang mga tanong sa kanyang isipan. Hindi niya man lubusang kilala si Carl, ngunit pakiramdam niya matagal niya na itong kilala. Lumipas ang 3 buwan, naging malapit na ito sa lola niya at kay Maya. Nakuha na rin ito ang loob ng kanyang lolo at naging katuwang sa pagmamanage ng kanilang farm. Isang araw habang inaayos si Madison ng mga pananim, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Madison. Napalingon siya at nabigla nang makita kung sino nagsalita. Si Tristan, ang kababata niya. Tristan! Nakangiti niyang bati. Matagal itong nawala matapos mag-review for licensure examination for teachers sa syudad. Nakauwi ka na pala. Congrats ha, Sir Tristan. Balita ko pasado ka. Salamat. Ba't mukhang hindi ka masaya? Diba dapat masaya ka kasi makakapagturo ka na? Sandaling tinitigan siya nito bago nagsalita. Totoo pala talagang kinasal ka na. Oo, tinawagan naman kita at kinuwento ko sa'yo, di ba? Oo, pero hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Ilang buwan na ako nawala, nagpakasal ka na bigla. Nagtatampong wika nito. Kilala mo naman si Lolo, di ba? Siya ang may gusto nito.
Pero kasi binigyan mo siya ng rason. Saan mo ba kasi nahanap yung lalaking yun? Ba't mo pa siya tinulungan? Alam mo naman kung gaano ka-conservative dito yung mga tao, di ba? Paninermon sa kanya ng kaibigan. Alam ko naman na mali. Alam ko yun. Di mo na kailangan ipamukha sa akin. Pero mabuting tao naman si Carl. Sinubukan din namin maghanap ng impormasyon tungkol sa kanya. Totoong Carl ang pangalan niya. Yun nga lang wala na kami ibang record na mahanap. Pagpapaliwanag ni Madison sa kaibigan. Isa pa yan, Maddie. Masyado ka mabilis magtiwala ha. Kahit di mo naman siya kilala. Kung sino-sino na lang tinutulungan mo. Paano kung masamang tao pala siya? What if serial killer yan? Di naman ako mamamatay tao. Napalingon sila sa nagsalita at nakita si Carl. Paano mo naman nasabi yan, Carl? Wala ka namang maalala, di ba? Tama ba ako? O baka naman gawa-gawa mo lang yan? Sarkastikong sagot ni Tristan. Huy Tristan, huwag ka namang ganyan. Mahinang pagsaway ni Madison. Hayaan mo lang siya. May karapatan naman siyang pagdudahan ako. Wika ni Carl. Buti naman alam mo. At sana rin huwag kang mag-expect na magtitiwala ako sa'yo. Siguro si Nalolo naloko mo dahil matanda na sila. At si Madison dahil masyado siya inosente. Pero ako hindi mo ako maluloko. Inis na wika ni Tristan. Tristan naman, please naman wag naman ganito. I'm sorry, Maddie. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Bigla ako naalala may gagawin pa pala ako. Tinignan ni Tristan na masama si Carl bago ito tuluyang naglakad palayo. Tristan, sandali! Mag-usap naman muna tayo. Hinabol ni Madison ang kaibigan upang mas makapag-usap sila. Ilang beses niyang sinubukang paliwanagan nito ngunit hindi nagbago ang paninindigan nito. Habang tahimik na nakaupo si Madison sa maliit na hagdan ng lumang cottage, hindi niya mapigilan ang sarili na isipin ang mga sinabi ni Tristan. Maya-maya pa nagulat siya nang maupo sa kanyang tabi si Carl. Galit pa rin ba yung kaibigan mo sa akin? Di naman yun. Masyado lang talaga siyang protective pagdating sa akin. Well, di ko naman siya masisisi. Ano ba ang feeling ng walang maalala? Saglit na natigilan si Carl sa naging tanong niya. Malaya. Pakaramdam ko malaya ako. Ganon? Hindi mo man lang ba naisip kung sino ba talaga si Carl Silvano? Di na sa akin mahalaga kung sino man ako. Ang alam ko lang masaya ako ngayon. Naguluhan naman si Madison sa naging sagot nito. Ikaw, sino ba si Carl Silvano para sa'yo? Sino ba ako para sa'yo? Pabalik na tanong sa kanya ni Carl. Para sa akin? Para sa akin ikaw yung lalaking pinilit ipakasal sa akin ng lolo ko. Natatawang sagot ni Madison. Pero bukod doon, isa ka ring masunuring apo. Mabait na kuya kay Maya. Masipag ka rin, madiskarte at maraming skills na hindi ko alam kung saan mo natutunan. At saka... Nakangiting tumingin sa kanya si Carl. Hinihintay ang susunod niyang sasabihin. At saka parang nandyan ka nalang bigla kapag kailangan ko. Nagtama ang paningin nila sa mga sandaling yon. At hindi may paliwanag ni Madison ang kabang nararamdaman niya. Siyempre naman. Kahit gaano komplikado ang sitwasyon natin, mag-asawa tayo. At hindi na yun magbabago. Alam mo, wala na akong pakialam sa nakaraan ko. Masaya ako ngayon dahil nakikita kita. Nakilala kita, Madison. Sobrang saya ko dun. Seryosong sabi ni Carl bago marahang hawakan ang kanyang muka. Sa loob ng 3 buwan na nakasama kita, sigurado ako sa nararamdaman ko. Mahal na kita, Maddie. Parang kuryente ang bumalot sa buong pagkatao ni Madison. Matapos marinig yon. Carl, hindi ko alam kung saan lupalop ka ng mundo nang galing o kung sino ka talaga. Pero wala na rin yata akong pakialam tungkol doon. Dahil ngayon, masaya rin ako na nakilala kita. At sa tingin ko, mahal na rin yata kita. Yata? Natatawang tanong ni Carl. Isang matamis na halik sa labi ang ibinigay ni Carl kay Maddie. Ito ang unang halik ng dalawa. Ngayon, may yata pa rin ba? Nakangiting tanong ni Carl. Sinuklian naman ito ng matamis na ngiti ni Madison. At pabirong tumango. Kulang pa siguro.
at muli silang naghalikan. Sa pagkakataong ito mas mariin at mas matamis. Inalis na ni Madison ang natitirang pagdududa sa isip niya at hinayaan na lang niya natangayin siya ng damdamin. Magmula ng gabing yon, hindi na sila mag-asawa sa batas, kundi tunay na silang nagmamahalan. Kaya mo pa bang bitbitin? Tanong ni Madison sa asawa habang inaabot dito ang supot ng ipinamalengke nila. Oo naman, mahal. Wika ni Carl habang finiflex ang kanyang biceps. Natatawang umiling naman si Madison bago nagsalita. Ikaw talaga puro kakalokohan. Ipaalala mo na lang sa akin kung may nakalimutan pa ako. Tiyak magagalit sila lola pag may nakalimutan tayo. Alam ko na. Wala pa yata tayong kamatis. Ako na kukuha. Sige, magdadagdag lang ako ng gulay. Napangiti naman si Madison na makita si Carl na pumipili ng mga kamatis. Babalikan niya sana ito nang bigla siyang nasagi ng isang lalaki na halatang nagmamadali dahil dito nahulog ang mga gulay na hawak niya. Sorry po, agad niyang sabi sa lalaki na kabundulan niya. Ngunit hindi man lang siya pinansin nito. Nagpatuloy lamang ito sa paglalakad na parang walang nakita. Hahabulin niya pa sana ito nang kalabitin siya ni Carl. Saan ka pupunta? Kakausapin ko lang sana yung lalaki. Hindi man lang siya nagsorry kahit siya naman yung nakabunggo sa akin. Sino? Yun o. Agad niyang tinuro ang malaking lalaki. Ilang hakbang ang layo mula sa kanila. Nadumihan tuloy yung mga gulay tapos wala man lang sorry. Wika pa ni Madison. Nagulat siya nang makitang natigilan si Carl nang makita ito. Huwag mo sabihin takot ka sa kanya. Biro ni Madison ngunit hindi natawa si Carl. Naroon pa rin ang lalaki at nasa lalaki ang atensyon nito. Ayos ka lang ba? Kilala mo ba siya? Napatingin siya sa lalaki at nakitang tumingin ito sa direksyon nila. Walang sabi-sabing hinila siya ni Carl at mabilis nung tumakbo. Carl, ba't ba tayo tumatakbo? Naguguluhang tanong ni Madison. Mamaya na ako magpapaliwanag. Seryosong sagot ni Carl. Nang mga sandaling yon, nakaramdam na ng pagkabahala si Maddie. Natanaw niya na hindi lamang isa kundi dumami pa ang lalaki. Mga naka-black leather suit at shades ang mga ito. At para bang sila ang hinahabol ng mga ito. Carl, sino ba sila? Kilala mo ba sila? Takot niyang tanong. Habang mahigpit ang pagkakahawa kay Carl, pinipilit niya makasabay sa mabilis nitong takbo. Sorry, mahal. Saan tayo pupunta? Hindi ba tayo uuwi, Carl? Ano ba nangyayari? Tanong niya nang mapansin na patungo sila sa ibang direksyon. Nagulat siya nang dalhin siya nito sa isang masukal na bahagi ng gubat. May kalayuan sa kanilang tirahan. Walang mababasang ekspresyon sa mukha nito. Habang mabilis itong tinatanggal ang mga damo gamit ang malakas nitong kamay. Hindi nakapagsalita sa gulat si Madison nang tumambad sa kanilang harapan ng isang sasakyan. Halatang mamahalin ang modelo nito. At may palatandaan na gamit ito na isang militar. Sa'yo ba to? Ba't meron ka nito? Ngunit hindi siya sinasagot ni Carl. Abala ito sa pag-aayos ng mga hindi niya malamang kagamitan. Pagbukas ito ng trunk ng sasakyan, napakaraming gamit ang nakita niya. Mga armas, survival kits, at kung ano-ano pa. Carl, sagutin mo naman ako! Sigaw niya at sa wakas tumingin sa direksyon niya ang asawa. I'm sorry, mahal. Ba't ka ba sorry ng sorry? Hindi kita maintindihan ano ba itong nangyayari? Natatakot na ako! Marahan itong pinunasan ng pumatak na luha sa pisngi niya. At tinignan siya sa mga mata. Ramdam niya ang pag-aalala sa mukha ni Carl. Nahanap na nila ako. Hindi ko alam kung paano at kailan pa. Pero kailangan na natin umalis ngayon din. Ano? Alam ko marami ka pang tanong. Pero sa ngayon unahin muna natin makaalis dito. Patawarin mo sana ako, mahal. Pero nakita ka na nila kaya kailangan kita isama. Hindi siya sasama sa'yo. Agad silang napalingon sa nagsalita at nakita si Tristan. Tristan! Ano ginagawa mo dito? Agad na tanong ni Madison. Kayo? Anong ginagawa niyo dito? Kanina sa palengke nakita ko kayo nagmamadaling umalis. Sinasabi ko na nga ba may mali at tama ako. Pwede ba pare? Huwag muna ngayon, kailangan na namin umalis. Agad hinawakan ni Carl ang kamay ni Madison. Hindi.
Hindi siya sasama sa'yo. Hindi ko hahayaan dalhin mo kung saan si Maddie. Sinasabi ko na nga ba eh. Alam ko, umpisa palang bad shot ka. Pare, di mo kasi naintindihan. Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba? Nasasaktan ako sa inyo ah! Bulyaw ni Madison bago nagpumiglas sa pagkakahawak ng dalawa. Huwag mo sabihing sasama ka sa kanya, Maddie. Tumingin naman siya sa direksyon ng asawa bago nagdesisyon. Hindi ako sasama sa iyo, Carl. Kung ganun, I'm sorry sa gagawin ko, mahal. Walang paalam siyang binuhat nito at agad pinasok sa sasakyan. Walang nagawa ang pagpupumiglas niya at ang pag-alma ni Tristan. Ano ba? Sinabi na hindi siya sasama sa'yo. Isang suntok ang binigay ni Tristan sa lalaki. Ngunit hindi man lang nagalaw sa kinatatayuan niya si Carl. Napatalo naman sa sakit ng kamao si Tristan. Sabay-sabay naman sila napalingon nang marinig nila ang kaluskos ng mga dahon sa di kalayuan. Wala na tayong oras. Tatayo ka lang ba rito? O sasama ka sa amin para sa kaligtasan mo? Ikaw na mamili. Mabilis na sumakay ng sasakyan si Carl. Nagdalawang isip pa si Tristan ngunit agad din itong sumama. Mabilis pa sa 4:00 nilisan nila ang lugar na yon. Sa biyahe sinusubukan mag-concentrate ni Carl sa pagmamaneho at pananatiling alerto sa paligid habang pilit nagpapaliwanag at sinasalo ang galit ni Madison. Ano? Wala ka na ba talaga ibang sasabihin kundi sorry? Carl, hindi ko kailangan ng sorry mo. Ang kailangan ko paliwanag. Ipaliwanag mo sa akin kung ba tayo hinahabol ng mga armadong lalaking yon. Mahal, kahit naman ipaliwanag ko sa'yo, hindi mo maintindihan. Pwede paintindi mo sa akin. Kasi ang hindi ko maintindihan kung ba't di mo man lang ako mabigyan ng kahit konting paliwanag. Pwede ba? Huwag mo na kayo mag-away. Carl, sa kalsada ka tumingin. At huwag mo naman paliparin. Ayoko pa mamatay, no? Natatakot na sabi ni Tristan habang mahigpit na nakakapit sa likuran. Pwede bang manahimik ka muna? Inis namang saad ni Carl. Huwag mo nga siyang patahimikin. Ang tanong ko ang sagutin mo, Carl, sino ba kasi sila? Sino ka ba talaga? Pag di mo pa sinagot, sinasabi ko tatalon ako dito. Agad namang hininto ni Carl ang sasakyan. Aray! Bulala si Tristan matapos itong masubsob sa biglaang pagpreno. Sige, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ang totoo ang mga lalaking yun. Ang may kagagawan sa akin. Mga sindikato sila ng droga. Ano? Sabay nagulat na tanong ni Madison at Tristan. At ano naman ang kinalaman mo sa kanila? Huwag mo sabihin. No. Mali ang iniisip niyo. Hindi ako kabilang sa kanila. Ako mismo ang kalaban nila. I'm a captain in the Special Forces. I was assigned to spearhead an operation against a syndicate. Turns out to be a high-profile drug syndicate. Pero nagka-problema. Not only did I fail my mission, naging primary target nila ako. At hindi sila titigil hanggat di ako natutumba. Pagpapaliwanag ni Carl. Parang umikot ang mundo ni Madison sa mga nalaman. Nalula siya sa mga impormasyong ikinwento ng asawa. Alam mo? Yun ang unang tanong na lumabas sa bibig ni Madison. Natatandaan mo na lahat ngayon? Kailan pa bumalik ang alaala mo? Hindi naman sinagot ng lalaki ang tanong niya. At doon na pagtanto ni Madison ang lahat. O baka naman hindi talaga bumalik ang alaala mo? Kasi hindi ka naman talaga nawala ng alaala. Mahal, magpapaliwanag ako. Hindi na hinayaan ni Madison na matuloy ang sasabihin ni Carl. Agad siyang bumaba ng sasakyan habang pinoproseso ang mga nangyayari. Nang mga sandaling yan biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang physical fitness nito, reflexes, skills, at mga kilos nito na unti-unting nagkaroon ng kasagutan. Mahal, pakinggan mo muna ako. May rason ako ba't ko nagawang magsinungaling sa'yo. Wika ni Carl habang pilit hinahawakan si Madison. Huwag mo akong hawakan. Paano mo nagawang magsinungaling sa akin? Ba't kailangan mo magsinungaling sa akin? Ba't kailangan mo pang ilihim sa akin kung sino ka? Naiiyak na wika ng babae. Ginawa ko lang yun para protektahan ka. Protektahan? Sabihin mo nga sa akin. May iba ka pa bang tinatago? Carl ba talaga ang pangalan mo? Oo. Kung ganun, ba't walang mahanap na record tungkol sa'yo? Parte ba yun ang kasinungalingan mo? Kagagawan mo ba yun? Marahang tumango si Carl bago yumuko. Hindi niya kayang tignan sa mata ang babaeng pinakamamahal niya.
Binayaran ko sila. Pati ang kasal natin. Natuloy yun kasi binayaran ko sila. Pati yun? Pambihira. Kung ganun, ano na lang ang totoo sa'yo? Sunod-sunod ang pagpatak ng luha niya. Na mahal kita. Totoo na mahal kita, Madison. Sarkastikong tumawa naman si Madison bago nagsalita. Akala ko, nung nagpakasal ako sa'yo kahit di pa kita lubusang kilala ang pinakamaling desisyon at katangahan na nagawa ko sa buong buhay ko. Pero mas malala pa pala. Nagpakasal ako sa sinungaling at malulokong tulad mo. Mahal, pakinggan mo muna kasi ako. Naniwala ako sa'yo. Huwag mo akong tawaging mahal. Sa lahat ng mga sinabi mo, binigay ko sa'yo yung tiwala ko at ngayon, na naririnig ko ang sarili ko na sinasabi to sa'yo, nakakatawa pala ako. Sino ba kasing tangang magtitiwala na lang ng basta-basta? Di ako. Dahil tanga ako. Hindi totoo yan. Sinunod mo lang yung nararamdaman mo. Di tanga nga. Napahilamos na lang na mukha si Madison. Maddie, alam ko nasasaktan ka. Pero baka pwede namang umalis muna tayo dito. Pakiramdam ko masusundan pa rin nila tayo. Biglang sabat ni Tristan. Hindi na ako sasama sa inyo. Mahal naman. Sinubukan siyang lapitan ni Carl ngunit agad siyang umiwas dito. Sa kanyang pag-iwas, hindi niya namalaya na meron palang pababang lupa sa kinatatayuan niya. Nawalan siya ng balanse at natumba doon. Napahawak siya sa kanyang paa at napapikit na lamang sa kirot. Nagmamadali naman siya nilapitan ni Carl at sumunod naman si Tristan. Maddie, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Tristan sa kanya. Dito ka lang, kukuha ako ng first aid kit. Wika naman ni Carl. Ilang sandali lang bumalik na ito na may dalang band-aid, gauze at ice pack. Titignan ko lang kung ano nangyari. Dahan-dahang hinubad ni Carl ang sapatos at medyas ni Madison. Hinayaan naman to ni Madison, ngunit hindi siya tumitingin dito. Mukhang di naman malala. Maglalagay lang ako ng ice pack para mabawasan ang pamamaga. Pagpapaalam ni Carl, bago ito nilapat sa paa niya. Hindi naman sinasadyang mapahawak ni Madison sa lalaki nang makaramdam siya ng kirot. Naroon pa rin ang inis na nararamdaman niya dito. Ngunit, ramdam niya ang pag-aalala at pag-aalaga nito sa kanya. Dahan-dahan lang ang pagtayo. Wika ni Carl habang inaalalayan siya. Ayos na ako, kaya ko na yung sarili ko. Pagmamatigas niya, kahit halatang hindi pa, ako naaalalay sa kanya. Saad naman ni Tristan. Ngunit bago pa man ito mahawakan si Madison, agad na itong binuhat ni Carl. Ano ba? Ilang beses mo ba akong balak buhatin ngayong araw? Magsasalita pa sana si Madison. Nang isang tunog ang kanilang narinig sa di kalayuan, naglakad naman si Carl patungo rito habang buhat siya. Saan naman tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Tristan. Kung ayaw mo sumama, di hindi. Maiwan ka dito. Saka. Di ko iiwan sa'yo si Maddie. Nang makarating sila sa isang speedboat, nakita nilang may nag-aabang sa kanila. Hindi na halos makalakad si Madison, kaya wala siyang magawa kundi sumama, labag man ito sa loob niya. Walang imik nilang binaybay ang karagatan palayo sa isla na pinanggalingan nila. Napakaraming tanong pa sa isip ni Madison. Ngunit mas nanaig ang pride niya na huwag kausapin si Carl. Saan ba talaga tayo pupunta? Muling tanong ni Tristan, sa hindi mabilang na beses. Sa wakas natigil sila sa walang katapusang pagbiyahe. Huminto sila sa isang bahay. May kalakihan ito. Moderno. Ang disenyo. At nasa isang secluded na lugar. Nang mga sandaling yun, nakakapaglakad na kahit papano si Madison. Ngunit naroon pa rin ang pag-alalay ni Carl kahit ayaw niya. OMG! Finally, nandito na rin kayo! Sabik na wika ng sopistikadang babaeng nagbukas sa kanila bago niyakap ng mahigpit si Carl. Ano ba sinabi ko tungkol sa pagyakap, ate? Hindi alam ni Madison kung bakit nakaramdam siya ng ginhawa ng marinig na ate ito ni Carl. Still so annoying. Hindi mo man lang ako mapagbigyang yakapin ka after ko mag-worry sa inyo? Ba't pa kayo natagalan? Kala ko tuloy may nangyaring masama sa inyo. Singhal pa nito. May mga hindi lang inaasahang mangyari. Anyway, this is Madison. She's... Of course I know her. Nakangiting wika ng babae. I'm sorry. Na-carried away lang ako. Anyway, I'm Kayla.
Carl's sister. I've heard so much about you at totoo pala ang sinasabi ni Carl. Your beauty is truly mesmerizing. Ate, Pagsaway ni Carl dito, pilit namang umiti si Madison kahit masyado pa siyang naguguluhan kung paano siya nakilala nito. nandito na yung mga gamit na pinabitbit mo. Hindi pa ba kayo papasok? Wika ng kadarating lang na si Tristan. Who's he, Carl? As far as I remember, dalawa lang kayo sa code na binigay mo. You and your wife. Tanong naman ni Kayla. Yes, Tristan, kaibigan ni Madison. Oh, okay. Kung ganun, pumasok na kayo. Kung maganda na ang bahay sa labas, lalo itong mas magaras sa loob. Nakakapagtaka na mag-isa lamang ito sa buhay. Pinaghainan sila nito at sa harap ng mesa, nagsalo-salo sila. Samantala, nakikinig naman ng mabuti si Madison sa usapan ng magkapatid. It's a half year already when you left, Carl. Kung di mo lang ako sinulatan once a month, I would also believe na patay ka na. Let me just ask, sigurado ka bang goons yun ng Iron Syndicate? At hindi mga tauhan ni Dad o ng agency? Alam mo naman na hinahanap ka rin nila. Oo ate, sigurado ako. Natandaan ko yung mark ng tattoo sa likod nila. They were the same men who attacked me 6 months ago. That's concerning. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nila tinitigilan. You really got them good. Yes, at ngayon hindi ko na alam ang gagawin ko. Then, why don't you finally lower your pride and ask Dad for help? You need him, Carl. Ayoko muna siyang pag-usapan natin. Kita ang malungkot na ekspresyon sa mukha ng lalaki. Okay, so why don't we talk about you and Madison? Kinikilig na saad ng ate ni Carl bago tumingin kay Madison na sa mga sandaling yun hindi man lang ginagalaw ang pagkain niya. Tinignan naman ito agad si Carl at halatang nabasa nito ang gusto niya ipahiwatig. Oh, yes, okay, I completely forgot. LQ. Anyway, siya na lang pag-usapan natin. Tristan, right? Napatingin silang lahat kay Tristan na walang ibang ginawa kundi lantakan ng mga pagkain. Do you like the food so much? O ngayon ka palang kumakain? Agad namang uminom ng tubig si Tristan bago nagsalita. Wala sa pamimilian. Nagsistress eating lang ako sa nangyari. Alam mo ba na hindi ko alam kung mabubuhay pa ako? Dahil sa kapatid mo? Napailing na lamang si Kayla sa sinabi nito. Samantala nagulat naman si Madison nang ipalit ni Carl ang pagkain ito sa kanya. Inalis ko yung green peas dyan. Kumain ka na. Please, kailangan mo magpalakas. Oh, pasensya na Madison. Hindi ko alam na ayaw mo pala sa peas. Hindi mo naman sinabi sa akin, Carl. Hindi, okay lang naman po. Hindi na naman po ako nagugutom. Excuse me. Mabilis na tumayo si Madison at naglakad paalis doon. Naroon pa rin ang nararamdaman niyang pagtatampo. Mag-isa siyang nagmumuni-muni sa veranda nang maya-maya lapitan siya ni Kayla. Marahan itong nilapag sa harapan niya ang pagkain. I know you're hungry, and I also know about women's pride. Natatawang wika nito. Sandaling tinitigan ni Madison ang pagkain, ngunit hindi niya napigilan ng sarili na kainin to. Thank you. Ate Kayla, just call me ate. Thank you, Ate Kayla. Look, Madison, alam ko ang ginawa ng kapatid ko, and I know what he did was wrong. Hindi siya dapat nagsinungaling sa'yo. Lalo na you helped him, and you trusted him, and you have every right to be mad. But I also know that he loves you. At hindi ko to sinasabi dahil kapatid niya ako. Pero kung mahal niya ako, ba't kailangan niya magsinungaling sa akin? Di niya ba ako pinagkakatiwalaan? Wika ni Madison. Hindi naman yun dahil wala siyang tiwala sa'yo. It's more of his way of protecting you. I know iisipin mo kinakampihan ko siya. Pero hindi, maniwala ka. Iniisip niya lang din na ikabubuti mo. Marami din siyang personal reason na siya nang bahalang magsabi sa'yo. I understand if you won't believe this, but I can assure you that he truly loves you. Hindi nakaimik si Madison sa mga sinabi ng ate ni Carl. Hindi niya man aminin ngunit nais niyang paniwalaan lahat ng sinabi nito. So I hope maayos niyo rin yan bilang mag-asawa. Sinuklian naman ito ng ngiti ni Madison. Nang bigla na lamang sila makarinig ng ingay mula sa baba.
Putok ba ng baril yun? Yes, I think we better hide. Agad siyang hinilan ni Kayla at ilang hakbang pa lamang sinalubong na sila ni Carl at Tristan. Nandito na sila ate. Hindi ko alam kung paano nila kami nasundan. It's okay. Don't panic. Dumiretso tayo sa safe room. Carl, ano na naman bang nangyayari? Tristan! Natatakot na tanong ni Madison at agad na hinawakan si Carl sa kamay. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Sumunod kayo sa akin. Let's go. Utos ni Kayla. Nagmamadali naman silang apat na naglakad papunta sa sinasabing safe room. Ngunit hindi ito naging madali dahil sa pagpapaulan ng bala ng mga kalaban. Hindi alam ni Madison kung ano mararamdaman sa pagkakataong yun. Kumapit lamang siya ng mahigpit kay Carl at muling nagtiwala dito. Hawak siya nito habang iniiwasan nila mga putok ng bala. Sinubukan ding makipagsagutan dito ng putok ni Carl. This way. Pumasok na kayo, dalian nyo, ang bagal mo naman, Tristan. Singhal ni Kayla bago nito hinawakan ang kamay ng binata at hinila papasok ng safe room. Isang underground tunnel ang pinasukan nila. Habang naglalakad, unti-unting nawala sa pandinig nila ang putukan. Mahal, tumingin ka sa akin. Everything's going to be fine. Wika ni Carl bago mahigpit siyang niyakap. Hindi na namalaya ni Madison na namumutla at nanginginig na pala siya sa takot. Napaupo naman si Tristan sa tabi. Halatang nanghina rin ito sa nasaksihan. This is getting out of control. Hindi na natin ito pwedeng baliwalain at takbuhan. You and the people close to you are no longer safe. Kailangan na natin ng tulong ni Dad. No, may iba pang paraan. Aalis kami ng bansa. Ano? Napabitaw sa pagkakayakap si Madison sa narinig. Hindi ako mangingibang bansa, Carl. Gusto kong bumalik sa isla kina lolo at lola at Maya. See, Carl? You're being ridiculous. Saad naman ni Tristan. He's right. Don't be in denial. Hindi to laro. Napaka-powerful ng binabangga mo. Let's call Dad. Sigunda naman ni Kayla sa sinabi ni Tristan. Pero siya naman nagdala sa akin sa sitwasyong to, di ba? I know. But all the more reason to ask for his help. Siya ang nagdala sa'yo dito. Siya rin ang maghahatak sa'yo pabalik. Matutulungan ka niya, Carl. Matutulungan ka ng buong team. Let's talk privately, ate. Excuse us. Pinanood ni Madison na pumunta sa tabi sina Carl at ang ate nito upang mag-usap. Samantala, nakita niya si Tristan na lugmok pa rin sa tabi. Tristan, huwag ka nang matakot. Magiging ligtas tayo dito. Naniniwala ako. Tinapik niya ito sa balikat. Marahas itong tumingin sa kanya bago sandaling kumalma. Di ko na alam, Adi. Natatakot ako. Huwag kang matakot, Tristan. Nandito lang ako, nandito kami. Sigurado ako na magagawan to ng paraan ni Carl. Magiging ligtas din tayo. Yun na nga eh. Natatakot din ako pati sa kanila. Don't, Tristan. Alam kong hindi naman nila ginusto to. Ako may kasalanan kung ba't nadamay ka pa rito. Kaya sorry. Ako yung dapat sisihin dito eh. No, Maddie. Wala kang kasalanan. Ito nangyayaring to. Walang ibang dapat sisihin. Kundi ako. Ako ang dapat yung sisihin. Mangiyak-ngiyak na wika nito. Naguguluhan naman yan tinignan ng kaibigan. Tristan, ano ba sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ba't mo naman iniisip na kasalanan mo to? Dahil ako ang nagsuplong kay Carl, Maddie. Ako ang nagsuplong sa kanya. Ano? Paano? May mga lalaking pumunta sa barangay natin na nakaraang linggo. Narinig ko na may matagal na raw silang hinahanap na lalaki. Nang marinig ko yun, si Carl agad ang unang pumasok sa isip ko. Nakita ko na kinausap nila si Kapitan. Pero hindi niya inamin ang tungkol kay Carl. At ako kinausap ko pa siya, Maddie. Sinabi ko na mukhang kilala ko ang tinutukoy nila at itinuro ko si Carl. Hindi naman makapaniwala si Madison sa narinig. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari, Maddie. Akala ko si Carl ang masama at hindi sila. Ngayon, pinagbabantaan na nila ang pamilya natin, Maddie. Kaya napilitan ako sabihin ko nasan tayo. I'm sorry, hindi ko akalaing aabot sa ganito. Tama ba yung narinig ko? Ikaw nagsumbong sa kanila kaya nahanap ako?
Galit na wika ni Carl. Narinig na pala nito lahat ng inamin ni Tristan. Bago pa man magsalita si Tristan, isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Carl sa mukha niya. Carl, please! I'm sorry, Carl. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya. Sinungaling ka. Tama ang hinala ko na may tinatago ka panduda sa akin. Alam ko na hindi ko dapat pinagkatiwalaan ang sinabi mo na pabor ka na sa akin. Tiwala. Talaga bang pag-uusapan natin ang tungkol sa tiwala? Ano ba na-expect mo, Carl? Na basta na lang ako magtitiwala sa'yo? Hindi lang to tungkol sa tiwala, Tristan. Nangyari ang lahat ito dahil galit ka sa akin. Galit ka na pinakasalan ako ni Madison, di ba? Sabihin mo mali ako. Magpaka-ipokrito ka. Kung may ipokrito man dito, ikaw yun, Carl. Pero sige, aminin ko. Galit ako sa'yo kasi pinakasalan mo si Maddie. Pinakasalan mo yung babaeng mahal ko. Mariing wika ni Tristan. Hindi alam ni Madison kung anong magiging reaksyon niya sa sinabi ng kaibigan. Ano? Masaya ka na ba na marinig na sabihin ko yun, Carl? Hindi. Isang malakas na suntok ang muling pinakawalan ni Carl. Agad namang gumanti ng suntok si Tristan. Bago pa lumala ang gulo, pumagitna na si Madison. Carl, please, tama na. Tama na. Carl, behave yourself. Singhal naman ang ate nito. Nasisiraan na ba kayong dalawa, ha? Let me remind you that we're in a life and death situation right now. Sabihan mo yung kapatid mo. Saad ni Tristan. Isa ka rin naman eh. Kayong dalawa ang dahilan kung ba't tayo nandito ngayon. That's why both of you are going to fix this mess. Or else, I won't hesitate to kick you out of here. Para tapusin na nila kayong dalawa. Tuluyan ang natahimik at kumalma ang dalawa matapos ang paninermo ni Kayla. I have an idea. And it requires both of you to lower your prides and behave. Naintindihan niyo ba ako? Matapos ang ginawa nitong tawag, ipinaliwanag nito ang naisip niyang plano. Gagamitin natin ang communication nila sa'yo, Tristan. A false intel strategy, susubukan natin silang illure sa isang lugar. I have already contacted Dad. Maaasahan natin ang tulong nila. And once we trick them, darating ang task force military para salakayin ng lugar. It was a perfect plan. Kumpiyansang saad pa nito. So gagawin niyo akong pamain, ganun ba yun? Oh! Don't tell me na duduwag ka. Ngumisi si Carl sa sinabi ni Kayla. Di naman sa ganun. Pero paano naman sila maniniwala sa akin? Ano ka ba? Naniwala nga sila sa'yo at pumunta dito eh. That proves them that you can be trusted. Wika naman ni Kayla. Wala silang tiwala sa akin. Sa tingin niyo ba pagbabantaan nila ang pamilya ko kung meron? Oo nga pala, edi mag-send ka ng pictures. That's it. Make it convincing. Make it look like you're betraying us. Tama, magaling ka naman dyan. Sarkastikong saad ni Carl. Nagsalita ang master sa panloloko. Rebuttal naman ni Tristan dito. At least ako ng loko para protektahan kayo. Hindi para ipahamak. At talagang ginajustify mo pa yung panloloko mo? Ano ba? Tama na nga! Biglang sigaw ng kanina pang tahimik na si Madison. Tigilan niyo na yung pagsisisihan niyo. Wala naman niya matutulong. Napangiti naman si Kayla nang makita ang biglang pagtahimik ng dalawa. Ate Kayla, iniisip ko lang kung paano yung pamilya namin. Paano kung may gawin sila masama sa kanila? Don't worry, I've already settled that. Makakaasa ka na ligtas sila. Maraming salamat, ate. So, is the plan clear? Carl, kailangan nandun ka. Tristan, lalo ka na. You're important para maging successful ito. And you have no choice. Sa mata ng batas, nakapagsabuatan ka pa rin sa mga sindikato sa pag-atake sa isang miyembro ng Special Forces. You can be charged for conspiracy. Pero kapag nakapagtulungan ka, pwede ka mabigyan ng pardon. It's your choice. Para ka namang abogado kung magsalita. Because I am an attorney. I am a lawyer, Tristan. Nagulat naman si Tristan doon pero agad namang kumalma. Kaya pala. Malinaw na ang lahat. Let's get this over. Maingat na pinagplanuhan nila ang mangyayari. Hindi lang kasi basta-basta ang binabangga nila. Samantala, wala namang ibang panalangin si Madison, kundi ang maging matagumpay ang plano at maging ligtas ang mga buhay ng kanyang mahal. Katulad na lang ng lolo't lola at si Maya, pati na rin si Carl at ang kaibigan niyang si Tristan. Tristan, mag-iingat ka ha. Ikaw din, Maddie.
Huwag kang mag-alala, I got her. Saad naman ni Carl bago hawakan ang kamay ni Madison. Di ko akalaing sasabihin ko to, at ngayon pa talaga. Pero alam ko na kaya mo siyang protektahan. Protektahan mo siya para sa akin. Tumango naman si Carl bilang tugon kay Tristan, bago nito inakay si Madison sa isang tabi. Mahal, huwag ka matakot, okay? Nandito ako para sa'yo. Hindi ako natatakot para sa sarili ko. Natatakot ako para sa inyo, para sa iyo, Carl, kaya umayos ka. Huwag kang gagawa ng kahit ano'y kapapahamak mo. Naintindihan mo ba ako? Ani Madison, kaya napangiti si Carl dahil dito. Hindi nagtagal dumating ang sindikato. Unang nakita ng mga ito si Tristan, kasama sina Carl katulad ng plano. Mabilis pa sa kidlat, na kumilos ang operatiba. Palitan ng mga putok ng baril, ang umalingaw-ngaw sa hangin. Agad naging magulo ang mga pangyayari. Napakatindi ng tensyon sa pagitan ng mga militar at sindikato. Nagtago naman si Tristan habang hiwalay naman ang pinagtaguan ni na Carl at Madison. Napatakip na lamang ng tenga ang babae sa nakakabinging tunog ng putok ng baril. Lalo pat dahil nakikipagsagutan din ang putok si Carl. Carl, kailan ba ito matatapos? Dito ka lang, okay? Ligtas ka sa panig na ito. Ililigaw ko lang sila papunta sa trap. Ano ba sinasabi mo? Wala namang ganun sa plano Trust me on this. Hindi pwede. Hindi ko ahayaang may mangyari sa iyong masama. Sinubukan niyang pigilan ito ngunit hinalikan lamang ni Carl ang noo niya. Walang mangyayaring masama sa akin. Pangako, babalikan kita. Walang mapagsidla ng kaba ang nararamdaman ni Madison ng mga oras na yon. Labis-labis ang kanyang panalangin. At ilang minuto lamang agad na humupa ang putukan ng baril. Narinig niya ang pagsuko ng kalaban at paghulis sa mga ito. Si Carl agad ang unang pumasok sa isipan niya. Hahakbang pa lang siya palabas sa pinagtataguan, nakaharap na niya ang lalaki. Tulad ng pinangako ko, walang nangyaring masama sa akin. Nabigla si Carl nang mabilis itong yakapin ni Madison. Binalikan kita. Buti naman at hindi ka nasaktan, tinakot mo ko. Pero nandito na ako. Wala ka nang dapat ipangamba. Bigla namang naalala ni Madison na nangyari, kung bakit sila umabot sa ganitong tagpo, at agad na kumalas sa pagkakayakap kay Carl. Ayos ka naman pala, dyan ka na nga. Kailangan ko pa i-check si Tristan. Pagtataray ng babae bago mabilis naglakad palayo. Hinanap niya si Tristan at nakitang kasama ito ni Kayla. Tinutulungan nitong gamutin ang ilan sa natamong galos ng binata. Tristan! Pagtawag niya. I think paiwan ko muna kayo. May mga sikasuhin pa din ako. Wika ni Kayla at tumingin sa kanila. I just want to say nice meeting you again, Madison and Tristan. Anito, bago tuluyang umalis. Buti naman di ka na paano. I'm happy. You're safe, Maddie. Pasensya na wala man lang ako nagawa para protektahan ka. Hindi mo na ako kailangan isipin, Tristan. Kasi nandiyan naman si Carl, di ba? Hindi naman sa ganun. Hindi, Maddie. Wala naman ako masama ibig sabihin doon. Ang totoo, masaya ako na meron na isang taong palagi nandyan para sa'yo anumang oras bukod sa akin. Na meron pa nagmamahal sa'yo. Na baka masigit pa sa akin. Tristan, hindi mo na kailangang sabihin. Kailangan, Maddie. Kasi baka kapag di ko sinabi sa'yo, hindi ako makausad. Mahal kita, Maddie. Mahal kita na higit pa bilang isang kaibigan. Pero huli ko na na-realize. Sa ako lang napagtanto nung sinabi mo sa akin na ikakasal ka na. Actually, di ko pa nga rin maamin sa sarili ko nun eh. Pero nung umuwi ako at nakita ko na masaya ka na kay Carl, doon ako nalinawan. At naging sigurado sa nararamdaman ko. Tristan, simula bata tayo, magkakilala na tayo at mahal din kita pero bilang kaibigan lang, di ba? Actually, yun nga yung gusto ko malaman, Maddie. Kilala mo ako buong buhay mo. Si Carl, wala kang alam noon sa buong pagkatao niya. Pero kahit ganon, alam ko na sa aming dalawa, mas batimbang siya sa puso mo. Mapait na tinignan ni Madison ang binata. Di ko rin alam, Tristan. Dumating na lang siya bigla sa buhay ko at bigla ko na lang naramdaman lahat. Pero di ba minsan gano'n naman ang pag-ibig? Hindi mo inaasahan. Hindi mo alam kung kailan at kung kanino. At yun ang naramdaman ko kay Carl. Ouch! Masakit pa rin pala kapag narinig ko na sa'yo mismo. Pero ayos na rin pala. Pakaramdam ko nagising ako. Kasi ano nga bang laban ko sa lalaking pinakasalan mo?
Oo, siya man yung pinakasalan ko, pero ikaw pa rin ang best friend at di yun magbabago. Ngumiti naman si Tristan. May bahid pa rin ang pait, ngunit naroon na ang pagtanggap. Sana alagaan ka niya na mabuti, Maddie. Sana protektahan ka niya kahit anong mangyari. At sana hindi ka niya lokohin, kahit kailan. Kahit gano'n naman si Carl, may tiwala ako sa kanya. Huwag niya lang talaga sisirain kundi makikita niya. Bahagyang natawa si Madison bago muling sumeryoso. Ang totoo, hindi ko pa rin alam kung babalik pa ang tiwala ko sa kanya. O kung babalik pa kami sa dati. Hindi ko alam kung posible pa yon. Alam kong posible. Kilala kita, Maddie. Kilala mo ako na uto-uto. Hindi. Kilala ko kung anong klaseng tao ka. Sa mga taong mahal mo. At alam ko na mas malaki ang pagmamahal mo sa kanya kesa sa mga sikreto niya. Pero hindi pa rin ako sigurado. Pag-aalinlangan ni Madison. Then take your time. Alam ko malalaman mo rin yan. Good luck sa magiging buhay mo, Maddie. Wika ni Tristan bago siya niyakap. Sinunod ni Madison ang payo ng kaibigan. Umuwi muna siya sa kanila upang pag-isipan ng mabuti ang magiging desisyon niya. Samantala, minadali namang asikasuhin ni Carl ang lahat at agad siyang bumalik sa Isla Paraiso. Hindi niya alam kung ano mukhang ihaharap sa pamilya ni Madison, ngunit handa niyang gawin ang lahat upang muling makuha ang loob ng minamahal niya. Anong ginagawa mo rito, Carl? Tanong ng lola ni Madison, matapos siyang pagbuksan ng pintuan. Gusto ko lang po makausap si Madison, Lola Mina. Nandyan po ba siya? Kuya Carl? Napalingon naman siya na marinig ang malakas sa pagtawag ni Maya. Maya, kamusta school? Ayos na naman, kuya. Pero kuya, ba't po hindi niyo kasama umuwi si Ate Madison nung nakaraang araw? Nag-away po ba kayo? Nandito po ba kayo para suyuin siya? Maliit at tampuhan lang. At narito ako para suyuin ang ate mo. Wala pa siya, iho. May pinuntahan sa bayan kasama ang lolo niya. Makakapaghintay ka ba? Oo naman po, Lola. Alam mo, iho, hindi masyadong nilinaw ni Madison sa amin kung ba't ba kayo nawala ng 3 araw. Pero, hindi ko nabalak makialam sa issue niyo mag-asawa. Ang sakin lang, sana, maayos niyo kung ano man ang problema. Wika ng matanda. Sana nga po, Lola. Samantala, lingid sa kaalaman ni Madison ang pagdating ni Carl. Kaya naman nabigla siya na makita itong hinihintay sila sa may tarangkahan. Agad namang tumayo ang lalaki nang makita sila. Lolo Edgar, magandang gabi ho. Agad itong batis sa lolo niya na hindi malaman kung natutuwa bang makita ang lalaki o hindi. Ababuti naman at umuwi ka pa. Akala ko tatakbuhan mo na ang apo ko at magtatago na sa inyo. Hindi ko po gagawin yun, Lo. Pasensya na po. May mga inasikaso lang po ako sa amin. Pwede ko po ba makausap si Madison? Hindi. Kung kakausapin mo siya, kasama ako. Kailangan mo marinig ko rin ang paliwanag mo. Akala ko pa naman, nag-iisa ka na sa buhay. Tapos malalaman ko may tinatago kang pamilya. Inis na wika ni Lolo Edgar. Ano ka ba naman, Edgar? Huwag ka na muna makailam sa kanila. Usapan niya na mag-asawa. At bakit hindi? Apo ko si Madison. Oo nga. Pero hayaan mo muna sila mag-usap bago nila ikwento sa atin ang nangyari. Mangangatwiran pa sana si Lolo Edgar. Ngunit mabilis na itong hinila paalis ni Lola Mina. Nang makaalis na sila, bumaling si Madison sa lalaki. Hindi ba sinabi sa'yo ni ate na bigyan mo muna ako ng space? Yes, sinabi niya yun. Pero mahal, ayoko nang patagalin pa to. Alam ko na marami ka pang tanong sa isip mo. At gusto ko na sagutin lahat ng yun. Hinawakan ni Carl ang kamay niya bago muling nagsalita. Una sa lahat gusto ko mag-sorry. Maniwala ka hindi ko gusto magsinungaling sa'yo. Sa inyo ni na lolo. Pero yun lang ang naiisip kong paraan para protektahan kayo mula sa mga sindikatong naghahanap sa akin. Naisip ko kung wala kayong alam hindi kayo madadamay. Pero nadamay pa rin ako, di ba? At ang mahirap wala akong alam. At gulong-gulo ako, paano na lang pala kung hindi nangyari yon? Hindi ko na ba talaga malalaman ng totoo kahit kailan? Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin. Ayaw ko na may magbago pa. Kasi masaya na ako. Masaya na ako maging Carl na kilala niyo. Pero bakit? Hindi ko alam kung paano itatanong to pero hindi ko talaga maintindihan. Ba't mo gustong iwan ang buhay mo? Ba't kailangan mo pa akong pakasalan para lang magbagong buhay ka?
At doon pinaliwanag ni Carl ang lahat. Lumaki ako na kami lang nila Dad at Ate Kayla. Isang general si Dad, pinalaki niya kami na may disiplina. At dahil ako lang ang nag-iisang lalaking anak niya, pinilit niya akong pumasok sa military. Si Dad ang general namin. Hindi ko alam pero sobrang pressure ang naramdaman ko. Palagi ako nilalagay sa mga alaganing misyon. Kaya pakiramdam ko hindi na anak ang turing niya sa akin, kundi isa na lang laruan niya. Para bang wala akong karapatang magreklamo, o mapagod, o tumanggi man lang kahit minsan. Napagod din ako. Kaya nung napadpad ako sa lugar niyon at tinulungan mo ako, sa ako lang naramdaman na maalagaan at makapagpahinga. At nung sinabi ng lolo mo tungkol sa kasal, naisip ko na ito ang paraan para makapagstay ako dito. Alam ko na mali, mahal. Pero yun lang ang nakikita kong paraan para makalaya. At habang tumatagal, hindi na lang yun ang rason, kundi ikaw na. Mahal kita, Madison. Ikaw ang dahilan kung ba't ako masaya na gumigising araw-araw. At gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ako. Puno ng sinseridad na wika ni Carl. Ito lang ang hinihintay ko, Carl. Ang maging totoo ka sa akin. Pero gusto ko muna makita kung tama bang patawarin kita. Gagawin ko ang lahat, mahal. Tinupad ni Carl ang sinabi niya. Naging matyaga siya sa panunuyo kay Madison at maging sa lolo't lola ng babae. Unti-unti na rin itong naikwento lahat tungkol sa pagkatao niya. Nagpaliwanag at humingi na rin siya ng pasensya sa lolo't lola ni Madison. Samantala, nasaksihan naman ni Madison ang pagkakaayos ni Carl at ng ama nito. At dahil sa ginawa nito, tuluyang lumambot ang puso ni Madison. At pinatawad niya ang lalaking mahal niya. Ano ba tong surprise mo, Carl? Akala ko ba busy ka ngayon? Basta, nandito na tayo. Nang tanggalin ni Carl ang takip sa kanyang mga mata, nagulat siya na makita sina Lolo Edgar, Lola Mina at Maya na nakangiti, habang nasa palibot naman niya ang magandang dekorasyon. Anong meron? Lumingon ka sa likod mo, ate. Saad naman ni Maya. Paglingon niya, nakita niya nakaluhod si Carl, hawak ang isang singsing. Mahal, will you marry me again? Nung una nagpakasal tayo, hindi pa natin kilala ang isa't isa. Kaya ngayon gusto kitang pakasalan ulit. Ngayon na sobrang kilala na natin ang bawat isa. Pero kahit na ganun, I still want to keep on knowing you. And I want to spend the rest of my life knowing you. Napaiyak na si Madison ng tuluyan. Yes, of course. Pakakasalan kita ulit, Carl. At patuloy na kikilalanin habang buhay. At sa pangalawang pagkakataon, ikinasal sina Madison at Carl. Sa harap ng Panginoon nangako silang magsasama habang buhay. Congrats to the both of you! Nakangiting bati ni Kayla sa kanilang dalawa. Congrats, Maddie, Carl. Nakangiti ring bati ni Tristan. Salamat sa inyong dalawa. Kayo ang nagpa-realize sa akin sa nararamdaman ko. Thank you, bridesmaid and my best man. O siya, maiwan muna namin kayo, lovebirds, ha? Magkahawak na ang braso ni Tristan at Kayla nang umalis. Nagkatinginan si Madison at Carl at kapwa na pangiti. Alam nila na hindi lang sila nag-iisang lovebirds sa araw na yon. I love you, mahal. I love you too, mahal. Nakangiting sagot ni Madison at hinalikan ng labi ng asawa. Alam nilang dalawa na hindi pa doon nagtatapos ang mga pagsubok nila. Pero ang pagtitiwala at pagmamahal nila sa isa't isa, ang magiging kasangkapan nila upang malagpasan ang mga haharapin pa bilang mag-asawa. Tunay nga na ang pag-ibig ay walang kinikilala. Hindi mo masasabi kung kanino, paano at kailan. Kusa na lang itong darating. At kung tunay na mahalaga sa atin ang isang tao, hindi natin sila dapat pagsinungalingan. Subalit, huwag din tayong maging mapanghusga. Dapat may mas malaking puso tayo para tanggapin ang taong yun. Dapat mas malaki ang ating pagmamahal kumpara sa kahit anong pagkakamaling kanilang ginawa. At ang pagtitiwala, isang importanteng bagay para sa relasyon bilang mag-asawa. At ang pagtitiwala sa isa't isa, isa yung patunay na nagmamahalan ang dalawang tao. The end.